Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, O Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa
sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Praise, praise. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Sound check. And inayaan po natin ang mga tao sa likod na pumunta sa harapan. I-fill po natin yung chairs po sa harap. Yan, happy Wednesday. Ang bilis talaga ng, ng panahon. Parang nagpe-preach lang ako nung Sunday morning. Wednesday na ulit. Napakabilis. Tama ba? May kausap ba ako? Amen. Welcome po sa mga nasa online. And pwede po tayo mag-share, react, comment, and testify po sa pagkatapos po ng ating gawain. Share po natin ang ating mga natutunan. Ayan. So sige po, dahil dyan, dadako po tayo sa ating mga testimonies. Pero bago yun, ha? Then nakamove naman na, para lang sa mga darating pa. Okay, ayan, meron bang gustong totoo ng ginawa ni Lord sa kanya? Baka merong magpapasalamat kasi meron yatang may birthday ngayon. Yes! Kasi nga po, sabay-sabay nating batiin si Ate Charis na happy birthday! Thank you po. Ayan, gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa buong taon na pinagkaloob niya po muli sa akin sa isang taong lumipas na nananatiling matatag at faithful ng Lord sa buhay ko. Ayan. Salamat sa lahat ng biyaya, sa pag-iingat, sa kalakasan, tsaka sa patuloy na pag-guide po sa akin dahil anumang pagsubok, ayan, salamat sa mga words niya na nakakapag-encourage at nakakapagbigay sa akin ng strength para mas lalong sumunod pa rin sa Kanya. Ayan. Thank you, Lord. Amen. Ayan. How old? Tinanong ko. 16. Okay. Ayan. So, thank you po, Ate Charis. Sa iba pa po, meron pa po ba? Welcome back pala kay Ate Elsie. We miss you so much. Gusto mo mag-testimony? Ayan pala pa natin si Ate Elsie. Praise God. Miss na miss namin to eh. Thank you, Lord. Nagpapasalamat ako kay Lord. Nagkaroon mo ako ng pagkakataon. Makasama ko ulit kayo. Okay lang. Oh! Iyak na. Welcome back, Ate Elsie. Love you, we love you. Love ko kayo lahat. Alam nyo yan. Kaya lang, mayroong pagkakataon talagang kailangan gawin. Hindi ko kayo maiwan, pero pinag-pray ko naman kay Lord to na, Lord, tulungan mo ako makapag-decide. Mahal ko ang Rowa, alam mo yan, Lord. Sabi ko sa Kanya. Pero thank you, Lord, dahil alam ko tama yung binigay niyang decision sa akin. Amen. Pero ganun pa man, andito pa rin kayo sa puso ko yung mga Rowa. Thank you po, Lord, sa pagkakataon to. Amen. Ayan. Thank you po, Ate Elsie. And really love you din kung paano mo din minamahal ang Rowa. Ayan. Sige po. Meron pa po ba? Ayan. Sa mga nasa online po, pwede kayong mag-comment ng inyong mga testimonies para naman ma-flood yung ating live ng pasasalamat sa Panginoon. Sige po, kung wala na, tayo po tumayong lahat. Tayo po magpuri na sa Panginoon. And sino po excited magpuri kay Lord? Parang wala naman. Sino po excited magpuri kay Lord? Sige nga po, pwede ba natin palapahan si Lord na kahit 10 seconds? Palapahan natin si Lord. At pwede po tayo magbanggit ng mga pasasalamat sa Kanya. Sige po, pwede tayong magpasalamat kay Lord. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat, Lord, sa ginawa mo po sa buhay namin. Salamat po agad sa katapatan, sa kabutihan, Panginoon. Salamat sa mga hinahayaan mo sa buhay namin. Salamat sa mga pinipigilan mo rin, Panginoon, ang mangyari sa buhay namin. Thank you, Lord, that we have a God who loves us eternally, Panginoon. Thank you, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, tayo po patuloy na magpuri sa Panginoon. Palapakan natin si Lord. Amen.
tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah! O Diyos sa buhay kong ito. Kagalakan mo, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo may hahampi, ang awit ko ay iyong diin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Amen. Ayan. Ano daw po yung lyrics natin? Wait lang, wait lang. Ano daw po yung kanta natin? Langit ang nadarama. Ba't parang hindi naman langit yung nadarama ninyo? Okay, pwede bang ano? Imagine natin na nasa langit na tayo at nagpupuri kay Lord. Ano yung gagawin nating pagpupuri sa Kanya? Amen po? Amen. Sige po, patuloy tayo magpuri kay Lord na langit ang nadarama ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Kagalakan mo. Ay kalakasan ko, Amen. ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y makihahampi, ang awit ko ay iyong diin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Eh minsan pa po, ang kailangan ko, ang kailangan ko, Ay ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Kagalakan mo, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. ikaw lamang ang pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin. Amen. Ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahampi, ang awit ko ay iyong diin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y Langit ang nadarama. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Eh sabay-sabay po tayo, ikaw lamang ang pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahampi, ang awit ko'y iyong dinggin. Minsan pa po, Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahampi, ang awit ko'y iyong dinggin. ikaw lamang. Lamang ang pupurihin, Sige po, awitan natin ang Panginoon. mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahampi, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahampi, ang awit ko ay iyong dinggin. Langit ang nadarama. Langit ang aking nadarama,
Minsan pa po. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilaw. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Amen and amen. Amen. Sige po, patuloy tayong umawit sa Panginoon, sumamba sa Kanya ng papuri. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, na nandito po yung presensya mo sa aming kalagitnaan, O Lord, na kahit kami nandito sa lupa, Panginoon, pinaparamdam mo yung langit sa amin, O God, through your presence, O God, in our midst. Thank you, Lord. And we pray, O God, na malugod ka po sa aming pag-aawitan, O Lord. Patuloy namin itatanghal ang kalakihan mo, O God. Hallelujah, patuloy namin itatanghal na ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos, Panginoon. Sige po, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Ay buhay, kaligayahang walang kapantay. Sa akin ay alay, kaligtasang tingin mo ang awit na lagi kong sinasambit. Ito ang aming nais, ang ika'y makapiling. Wala nang hihigit sa'yo, wala nang papantay sa'yo, O Jesus, Hari ng mga hari. Lahat ay luluhod sa'yo, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang tunay na Diyos. Yes, O God, we worship you, Lord. Minsan pa po uwitin natin, dulot mo ay buhay. Dulot mo ay buhay, kaligayahang walang kapantay. Sa akin ay alay, kaligtasang tingin mo ang awit na lagi kong sinasambit. Ito ang aming nais, ang ika'y makapiling. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Wala nang Patuloy nating ihayag ang kanyang kalakihan, ang kanyang kadakilaan. Hallelujah. O Jesus, Hari ng mga hari. Yes, O Lord, you alone are the King of Kings and the Lord of Lords. At sa'yo, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang tunay. Wala nang hihigit sa'yo. Nang higit Sige po, let's worship the Lord. wala
pa po with all of our hearts. Sige, declare mo personally, that's your God. Ito yung Diyos na meron ka. Hallelujah. Amen, amen. For the last time, ay magsasabi, halos iba patuloy tayong magstay sa presence ni Lord. Hallelujah. Sige po, let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, we are so honored and privileged, O God, that we can worship the true God, Panginoon. Salamat na kaya naming humarap sa iyo, Panginoon, at sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Sarap po, Panginoon. Nakakapuno, O God, ng saya, ng galak, ng lakas, Panginoon, ang sumamba sa iyo, O Lord God. At dahil yon sa ginawa mo sa krus, Jesus Christ, para sa amin, naging posible ang pagsamba namin, naging posible ang pagpasok namin sa presensya mo, Panginoon, dahil sa ginawa mo sa krus para sa amin, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, patuloy tayong sumamba sa Panginoon. Awitin natin, ibinigay mo ang buhay mo. Binigay mo ang buhay mo. Ika'y pinako. Ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawan Wala yung awat biyaya. bawat biyaya. Yes, O Lord. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan tanging dahilan ng buhay ko. sa Diyos na karapat dapat Karapat dapat buhay ko'y ialay. Sabay-sabay po tayo purihin, papuri. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Yes, O Lord. Ang pintuan ng puso ko, tuwa ng puso ko. iyong binuksan. Iyong binuksan Dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli. Papuri, papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri. sa kataas. Sige po, patuloy nating itaas ang ating kamay at bigyan natin ng papuri.
Sige po, sabay-sabay nating awitin yung bridge. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri Sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo. Sige po, worship the Lord. Lahat ng papuri sa'yo lamang Ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Sige po, lahat ng papuri. ang papuri Yes, oh Lord, walang sa amin, walang sa church na to, oh Lord. ko. Pero sa'yo lamang, Panginoon. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Minsan pa lahat, lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y Sa'yo. lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Amen. Sabay-sabay po tayo. Papuri. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa kinagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri Sige po, take this time to thank Jesus sa aking tagapagligtas. sa personal mong tagapagligtas. Hallelujah. Ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay Minsan pa. ko. Puri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We pray, O God, na nabigyan ka namin ng lugod, Panginoon, sa pagbibigay namin ng papuri sa pangalan mo, O God. Aming tunay na Diyos at aming buhay na tagapagligtas, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Walang hanggang papuri, Panginoon, ang para sa iyo. Panginoon, hindi sasapat, O God, ang aming tinig ni ang buhay namin, Panginoon, bilang pasasalamat sa ginawa mo sa krus para sa amin, O God. Hallelujah. But thank you, Lord, for this privilege to worship you, to thank you, O Lord, bilang aming personal na Panginoon na tagapagligtas. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Sige po, pwede ba tayong magstay pa sa presence ni Lord? Baka may kinakausap po siya sa inyo or kayo gusto pong mag-express ng gratitude nyo sa Kanya. The Lord is pleased sa mga taong patuloy na sinasamba siya sa kalagitnaan man ng problema, sa kalagitnaan man ng paghihirap, sa kalagitnaan man ng persecution. The Lord is pleased sa iyong pag-awit, sa iyong pasasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for this time of fellowship. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Hallelujah. And thank you, Holy Spirit, for being in this place, O Lord. Salamat na kanina ka pa namin kasama, Panginoon. Hallelujah. And Lord, we continue to pray, O Lord, na patuloy mo kaming turuan sa gabing ito, Panginoon, kung paano kami maging tulad mo, Jesus Christ, O Lord. Hallelujah. Kung paano kaming mas makakalakad pa sa mundong ito na ikaw ang nakikita sa buhay namin, Panginoon. Lord, make us teachable, O God. Gawin mo, Lord, yung puso namin na parang clay, O Lord, na mamold mo freely, O God, sa kung sinong gusto mong maging kami, kung paano mong gusto mong kumilos, magsalita, mag-isip kami, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Higit sa lahat, Panginoon, may reflect ka namin sa mundong ito habang nandito kami sa lupa. In Jesus' name, O Lord. Salamat, O God, and patuloy na ibinibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, si maaari tayong makaupong lahat. Ayan, sino po nag-enjoy sa fellowship natin kay Lord? Amen. Ang sarap, no? Naano lang ako kanina kasi share ko lang, baka meron sa inyong hindi nakakapag-fellowship kay Lord, pero yun yung pinakagusto niya. Okay. Parang masaya kayo nagkakamustahan, ano? Pero yun ang gusto ni Lord, alam nyo ba? Ano daw yung gusto ni Lord? Fellowship. Yung may pagkakataon na hindi naman ikaw yung magsasalita, pero ikaw yung tatahimik, tapos hayaan mo lang mag-commune kayo with the Lord. So pwede nyo siyang gawin sa inyong mga personal times kung hindi nyo pa siya nagagawa. Kasi ang dami pa niyang pwede ipa-experience sa atin kung tayo ay patuloy na makikipag-fellowship sa Kanya. Alright, dahil dyan, i-welcome natin ang magsasalita or magbabahagi sa atin ng salita ng Diyos sa gabing ito. Siya po ay isa sa primary ni Sister Krisha. Siya po ay part ng prod at events team. Ayan, at siya ay isang living testimony naman talaga kung paano ang isang disciple ay lumalakad sa Panginoon. So palakpakan natin si Lord sa buhay ni Sister J. Dilin Batusan. Praise God. Kamusta ka na? Praise God. Ako'y naggagalak at ika'y aking nakita. Ayan, hello. Isang magandang gabi po sa ating lahat. At pwede mo po bang batiin ang iyong katabi na isang magandang gabi rin? Ayan, magandang gabi rin po sa mga kasama namin sa online. So, ayun, sige po. Ayan, so, praise the Lord na nandito pa rin po tayo, no? Amen, na patuloy tayo sa ating gawain. Amen po. So, bago yon, sige po, bago tayo mag-start, tayo muna po ay manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Father God, Panginoon, salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataon upang patuloy na maibahagi yung salita mo, patuloy na kami ay magkatipon-tipon sa mga gawaing ito. Salamat, Lord, dahil kami ay tinuturuan mo, Panginoon, at itinatama mo kung paanong dapat kami lumakad, Panginoon, sa mundong ito. And we welcome you, Holy Spirit. Ikaw po ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang siyang patuloy po na magbago ng aming mga puso't isipan, Panginoon. At I pray, Lord, na mag-obey kami, Panginoon, sa ituturo mo sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayun, praise God. So, nandun pa rin po tayo sa ating series na Lead by Following Jesus. Ano daw po yung sa ating series? Okay. So, nung nakaraan, tinuro ni Sister Armaine na about sa Talmudim. Amen. Marami po bang natandaan pa po ba natin kung ano yung Talmudim? Amen. Naku, mukhang nakalmutan na, Sister Armaine. Pwede po bang paulit ng iyong message? Ayan. So, yung Talmudim, it is a Hebrew word, no? So, sa English siya ay disciples. Okay po? At, ayun, to be who their rabbi was. So, yun kasi yung Talmudim. Yung gusto niya na kung ano yung rabbi niya, yun ay maging siya. Kaya, yun yung
ating ituturo sa gabing ito din, no? Na patuloy natin siyang i-apply. And number 2, yung tinuro ni Sister Neng last week, na the perfect rabbi ay tinuro niya kung sino ba yung dapat na rabbi natin. Amen. At bakit ba dapat na siya yung sundin natin as a rabbi? Amen. Siya yung ating teacher, siya yung ating master, at si Jesus yon. Amen po. Amen. So sa gabing ito, ang ating naman pong title ng ating mensahe ay Walk in His Shoes. So pag-aaralan po natin yan na bakit ba na kailangan natin sundin to? Kung bakit ba natin tong dapat gawin? Amen. So gusto po ba natin tong i-apply sa ating buhay? Amen. Amen. So dahil po dyan, ang ating objective ay upang makapamuno ng tama dahil tayo mismo ay masunuring tagasunod ni Kristo at maging tunay na disipulo. Lumago ang ating kaalaman, lumalim sa pananampalataya, at ipakita ito sa pamamagitan ng pamumuhay na may pag-ibig at paglingkod. So, ito po ang ating objective ng ating mensahe sa gabing ito. So, bago yon, ako po ay may tanong muna po ako sa inyo. So, tayo ba? So, sa mga nakaraang mensahe, madami na tayong nalaman natin yung Talmudim at yung student. So, ang tanong ko po sa inyo, ngayon tayo po ba ay nakita natin na tayo ba student pa din or tayo yung Talmudim na or Talmid? Sige nga po. Nakita po ba natin? So, di ba yung student kasi, siya yung madami lang alam, no? Kung nakikinig lang siya dun sa nagtuturo sa rabbi. Pero yung Talmudim kasi, nakikinig siya, marami siyang alam, pero ginagawa niya kung ano yung tinuturo ng rabbi niya. Amen? So tayo po ba ay student or Talmid pa din? Or Talmid na? Talmid na. O parang gusto pa rin maging students lang. Okay. Talmid na. Okay. So, praise God kung ito po yung gusto natin. So, ngayon, makikita natin ano ba yung Talmid? Paano ba siya nagwo-walk, no, as a Talmid? So, yun nga po yung title natin na Walk in His Shoes. So, bilang message, ano bang ibig sabihin ng walk in His shoes? So, sa Jewish tradition, sabi po dito, it is a Jewish blessings na may the dust of your rabbi cover you. So ano ba ibig sabihin nito? So ito daw po ay isang blessings kapag ka sinasabi yon sa kanila. Example po ng blessing sa atin, di ba po si Pas M, kapag bago matapos yung service, ano yung sinasabi ni Pas M? May the Lord God, Yahweh, bless you. Ayun, di ba yun yung sinasabi? Blessings yun na sinasabi sa atin ni Pas M. So ganun pala yun, kapag sinasabi nila na may the dust of your rabbi cover you, it means makamukha mo nawa yung rabbi mo. Amen? Gusto po ba natin yon? Amen? Amen. So sa atin naman, kapag nakakamukha natin si Jesus, it is a blessing. Amen. Kapag nakikita or may nagsabi sa iyo, I see Jesus in you. So it's a blessing po. Amen? Amen. So, yon. And, ayan. So, tatalakayin natin sa number 1, be a Talmid or be a Talmudim, not just as academic student. So, sinabi ko na nga din po ito kanina, no? Talagang naisin natin, lakaran natin yung pagiging isang Talmudim. Hindi lang tayo yung student na palagi lang po tayo narito, na nag-uupo, nakikinig, pero tayo mismo dapat naisin natin na maging Talmudim tayo, na talagang inaabot natin or talagang yung sarili natin ay pinupush natin na maging kagaya ng ating rabbi. Amen po? Amen. So sabi pa dito, ayun nga, yung Talmudim ay sinusundan niya yung ginagawa ng kanyang rabbi. Sinusundan po ba natin si Jesus? Yung kanyang mga ginawa. And sabi pa dito, in the context of New Testament and historical study, the Talmudim are those who devoted their life to imitating their teacher or si Jesus.
ninanais po ba natin na maging kawangis si Jesus? Ginugusto po ba natin na talagang makita si Jesus sa mga buhay natin? Amen po. Amen. So, search ko din po kung ano ba yung characteristic ng isang Talmudim. Ayan. Sabi dito, to know what the teachers knows. Gustuhin yung kung ano man yung alam ng teachers niya, gusto niya na magkaroon din siya ng kaalaman ng teacher niya. And behave as a teachers behave. Kung ano yung behave ng kanyang rabbi, ay kanya din ginagawa. So maging ganun din tayo. Kung ano yung behavior ni Jesus na meron siya, I pray na ito din yung behavior na meron po tayo. Amen po? Amen. And number 2, sabi pa dito, often left home and travel with rabbi. So ganun yung yung mga Talmudim. Kaya nilang iwan yung kanilang mga tahanan para sumunod kung nasan man yung rabbi nila. Kaya po ba nating iwan yung higaan para maghayo? Amen. Tatayo po tayo sa ating mga higaan, hindi tayo magiging komportable, hindi natin mas pipiliin yung matulog lang, pero maglalaan talaga tayo ng time para makapagbahagi ng Word of God. Amen po? Amen. And number 3, devoted studying Torah and mentoring or memorizing their teacher interpretation. So, hindi lang sila nagbabahagi or hindi lang sila sumusunod doon sa rabbi nila, kundi inaaral din nila yung Torah. O sa atin naman, syempre, tayo inaaral din natin yung Bible. Hindi lang po tayo maka-devotion, pero talagang mas naisin natin, mas marami tayong matutunan sa ating pagbabasa sa Word of God. Amen? Amen. So, number 2, pabasa nga po. Ayan. So i-emphasize natin yung walk so close. So bakit po kasi tayo ay sinasabi natin na lumalakad nga tayo po sa Panginoong Jesus, pero ang tanong, tayo po ba ay close? Malapit po ba talaga tayo sa ating Panginoon? So dapat po, maaring sinasabi natin na lumalakad tayo kasama si Jesus. Pero baka hindi na tayo close sa Kanya. Baka pili lang yung mga hakbang na nilalakaran natin. Lord, ito lang yung gusto ko. Dito lang po ako lalakad. Pero si Lord dito lumalakad papunta doon. Dapat doon din po tayo. Yung pili lang po yung gusto nating sundin sa Panginoon. Kung ano yung ginagawa niya, kung nasaan siya, iyon yung sinusundan po natin. Amen? Amen. And katulad po yung example, di ba pag naglalakad tayo sa baha, so halimbawa pag naglalakad sa baha, di po natin nakikita tama yung nilalakaran natin. Talagang minsan kinakapapa natin yung tatapakan natin, baka kasi may bubog doon or may doon, tama? Baka may mapahamak tayo, tama? Or baka may kanal, malaglag tayo doon. Kaya yung taong nauuna doon, o sinusundan natin sa nilalakaran, talagang malapit tayo sa kanya, tama po? Diba? So, yun yung isang example lang din na dapat kung nasaan si Jesus, dapat nandun din po tayo. Kung ano yung nilalakaran niya, dapat doon din po tayo lumalakad. Kapag alam natin na hindi tayo sigurado dun sa lalakaran natin, huwag tayong pumunta. Amen? Kasi nakita natin si Jesus mismo kung saan siya dumaan, kung saan siya patungo Amen po? Amen. Ayan. So, kung si Jesus ay nagpe-pray, nagpa-fasting, nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo, gumagawa ng himala, binabasa at inaaral ang kasulatan, nangangaral ng mabuting balita, at nagdi-disciple, dapat ganun din po tayo. Amen? Kapag hindi natin ito nagagawa, baka po hindi tayo totoong disciples ni Jesus. So, kailangan lang po talaga natin na piliin, na maging close sa Panginoong Jesus. Amen po. And number 3,
Ayon. As he lays down his life, taking up the cross, so must his disciples walking in his shoes after him. Ang mga paa ni Jesus ay maraming pinuntahan para lang matupad ang kasulatan patungkol sa kanya. At syempre, yung paa niya ay pumunta sa Golgotha, kahit na ito ay patungo sa kanyang kamatayan. Kanya pa rin itong nilakharan para masunod ang Ama at para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So kahit na nakita ni Jesus yung kanyang lalakharan, kamatayan yung lalakaran niya, pero pinili niya po. Amen. Pinili niya na mawala ng buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. And next po, ayan, basahin lang po natin to. Walking so close to Jesus means intentionally following His example as love, obedience, and service. Often described as walking so near that you are covered in His dust of your teacher. Amen. So mahirap talaga, tama po, di ba? Ang hirap lumakad ng sobrang close kay Jesus kasi ang dami nating mga pinagdadaanan. Tama po. Kaya nga po yung key verse natin, pwede po pa-flash. Ayan, sabay-sabay po nating basahin. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Di ba po, parang ang bigat, di ba? Ang hirap itakwil ng sarili nating kagustuhan. Ang hirap pasanin araw-araw ng kanyang krus. At syempre yung sumunod sa kanya. Ang hirap isuko ng mga sarili nating kagustuhan. Yung pride natin, yung control natin sa buhay natin. Pero higit doon, dapat mas piliin po nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa kanyang sariling kagustuhan, hindi po sa ating kagustuhan. Amen? Excuse lang po. Sisinga lang ako. Ayun. So, pasanin araw-araw ang kanyang krus. Pagtanggap ng mga sakripisyo sa ating buhay at hamon dahil sa ating pananampalataya. Magpatuloy tayo na maging tapat kay Kristo kahit na mahirap. Amen po? Sumunod sa akin. Sabi doon, matuto tayong magmahal, sumunod at pagsilbihan din ang iba. So mahirap po, tama. Sobrang hirap nung pinapagawa nito, pero sinabi to ni Jesus sa kanyang mga disciples. Kasi hindi po talaga madali. Pero may tutulong sa atin para mapagtagumpayan natin yun. Pa-flash nga po ng ating verse. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang laman ng paglanasan ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So we have Holy Spirit na binigay sa atin ni Jesus. Totoo po na mapakahirap talaga na labanan yung sarili nating laman. Pero sinabi po dito sa verse, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Kapag tayo po ay namumuhay sa banal na Espiritu, inaanyayahan natin siya sa ating buhay. Tiyak ko na hindi natin mapagbibigyan yung tawag ng ating mga laman. Yung mga gusto ng ating mga sarili, yung gusto ng ating mga katawan. Pero ano ba yung gusto ng Holy Spirit? Di ba po? So, alam naman po natin kung ano yung gusto ng Lord. Yung makasunod tayo sa kanyang kalooban. Amen po? At dahil po dyan, bilang application natin, araw-araw na desisyon na isuko ang sarili
tanggapin ang sakripisyo at mamuhay ayon sa kanyang kaparaanan. Amen po. At syempre gusto ko lang din po mag-share sa inyo ng isang testimony. Sa araw-araw, syempre mahirap yon, araw-araw na desisyon. No? Minsan kasi, baka minsan po ay pag-attend lang talaga yung gusto natin. Pero yung gusto kasi ni Lord, ng ating Panginoong Jesus, ng ating Rabbi, ay araw-araw na desisyon. Kung ano man yung gusto nating gawin, ay ano man yung mga gusto niyang gawin, ay dapat nating sinusundan. And gusto ko lang din po i-share yung aking isang maigsing testimony na nung lumipat yung year na to, 2026, and parang nagkaroon din tayo ng service noon. Talagang nagkaroon lang din ako ng realizations po. Na talagang baguhin din yung devotion life ko. Even though nakakapag-devotion po ako, ganun. Pero nagkaroon nga po ako ng realization na baguhin yung devotion life po. Nagawin ko yun every morning. So, in-apply ko siya po and sobrang effective, sobrang ganda nung mga naging resulta no. Na every morning, syempre, ang hirap no. Tama po na parang gusto mo pang matulog, gusto mo pang talagang, o kaya madami ka pang gagawin, bakit pa ako magde-devotion? Mamaya na lang ako magde-devotion hanggang sa hindi na. Pero nung ginawa ko po yun, sobrang mas naging malinaw sa akin yung purpose ng paglakad ko sa Lord. Mas nakita ko na hindi naman pala mahirap kung susunod lang talaga ako sa Lord. Kung talaga magkakaroon lang din ako ng mga sacrifice para sa akin, para po sa akin. Magkaroon akong sacrifice para mas gustuhin ko pa talaga na makasunod sa Lord. So mahirap po, no? And yun nga talaga, na kailangan talaga nating i-deny yung mga sarili nating kagustuhan. Para lang po talaga, kung gusto natin makasunod sa Lord, talagang magkaroon tayo talaga ng devoted na kung ano yung sinabi natin sa Lord, gawin po natin. Hindi yung, Lord, ito yung nararamdaman ko ngayon, susunod ako, tapos next day, iba na naman yung gusto, iba na naman emotion natin, hindi na naman natin gagawin yung sinabi natin sa Lord. So kung ano yung sinabi po natin sa Lord, ano yung gusto nating talagang lakharan, patungo sa Lord, ay gawin po natin. Amen? Amen. So, ayan, may verse po pala tayo. Sa Colossus 2:6, sabi dito, yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikiisa sa Kanya. So pakikiisa, kailangan po hindi lang tayo, kundi talagang makita natin or makita sa atin si Jesus. Kung ano yung ginagawa niya nga po, kung ano yung nais niya, kung ano yung nasusulat sa Kanyang salita. I pray na talagang nakikiisa tayo, hindi po tayo lumalaban. Amen? Amen. So number 2 na ating application, mas naisin nating maging kawangis si Jesus upang patuloy tayo na makapagbahagi ng mabuting balita. So mahirap po, no? Mahirap pero kaya nating mapagtagumpayan. Amen. Kasi nga, napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus, meron tayong Holy Spirit, nasa ating mga desisyon na lang po talaga kung gugustuhin natin na sumunod sa Panginoon. Amen? Amen. And ayun po, pabalik na lang sa number 2 na kailangan din po kasi talaga tayo ng ibang tao. Hindi lang po kaya nga po kailangan nating i-deny yung sarili natin kasi may mga tao pa sa labas na kailangan nila na marinig yung magandang balita. So, i-share ko lang din po isang maigsi, yung sa workplace ko. Ayan. So, sa workplace ko, isa din yun talaga sa weaknesses ko po, na makapag-share ng word of God. Kasi syempre, sila na yung makakasama mo everyday, makikilala ka nila Diba? Parang shineran mo sila, kailangan natin silang i-consolidate, tama. So, nung January, nagkaroon po kami ng Bible study. So, kung baka po nakita nyo na yung picture namin doon sa Balasik. So, nagkaroon kami ng Bible study. So, sobrang saya din nila. Sabi nila, weekly na natin to gagawin, ganun. Kasi gusto din na naman talaga nila na magkaroon ng time. Kasi sobrang nahihirapan din lahat kami talaga sa work. Kahit naman tayo, tama, di ba? Nahihirapan tayo talagang si Lord lang talaga yung
tanging kinakapitan natin, tama. So, ninais nila yon, ginusto din nila na magkaroon kami ng weekly Bible study dun sa office. So, nahayawan ko sila. And then one time, na-share nga nung isa sa mga kasama ko dun sa work na na-share sa pinaka-boss namin. Kasi nga, pagka yung boss namin pumupunta doon sa amin, sa Bulacan, kasabay namin kumakain. So, then na-share niya yon, akala namin okay sa kanya kasi tumatango-tango siya. Yung boss ko po kasi may may halong Chinese, tapos madami siyang mga Buddha, mga ganon, mga dragon, mga alam mo yun, yung mga ganon. Tapos sobrang siya, and din siya, Catholic din, devoted din siya sa Catholic. So ganon siya. So, yun nga, na-share nung isa kong ka-work. Tapos kinabukasan, biglang nagbago yung ihip ng hangin. Bigla siyang nagalit, pinatigil niya yung Bible study namin. Ganon. May kasama akong 2 Christian pa doon. So, sobrang nahirapan kami, lalo na yung isa na talagang pinag-initan siya ng boss namin. Kasi nga, pinahiya siya sa maraming tao doon sa meeting nila. Pero despite po nun, sumunod po kami. Kasi boss pa rin po namin siya. Kailangan namin igalang yung desisyon niya. So, ang ginawa na lang po namin ay gumawa na lang po akong group. Tapos, dun nga namin ini-schedule kung kailan kami magkakaroon ng time talaga para makapagpatuloy pa rin ng Bible study kahit hindi dun sa office namin. So, ang ginawa ko muna po is yun nga, voice message na lang kasi nga sa online, hindi rin magkatagpo yung time namin para magkaroon kaming Bible study. So, akala namin tapos na yung issue na yon. Hanggang one time, kahapon lang din, andun yung HR namin, sabi niya kakausapin niya daw ako, ganun. So, tinanong niya, sabi niya, sino yung nagli-lead sa inyo? Sa Bible study niyo, o ganon. Si Jadelyn Paeka. Ayun. Sorry. Ang daming luha. Kaya po tissue po na, na rin eh. Wait lang, time first. At so, yun na So, sobrang hirap. Tapos yun nga, sabi niya, kakausapin ako. Pero, niready ko na lang din yung sarili ko na baka ako, yun nga, nag-gather lang ng information din yung i-share namin. Hindi ko din alam. Kasi hanggang ngayon, akala namin tapos na, pero pati pala yung mga managers namin is na-i-open dun yung Bible study na yun. Akala ko hanggang dun lang sa Bulacan, sa ilang tao lang. Pero pati pala sa mga managers. So, ayun, pinagkakatiwala ko na lang lahat sa Lord, no po, yun po yung isa sa, and patuloy namin pinagpipray din po, kahit yung mga kasama ko sa work, pinagpipray na lang namin yung boss namin na nawa mabago pa rin yung heart niya, kasi syempre nalulungkot kami para sa kanya na isang beses pa lang kami nag-Bible study, pero sobrang pinatigil niya talaga agad yung Bible study namin. Baka kasi nga yung mga spirit, sobra kasing daming mga yung mga dragon, yung mga palakal, Buddha, dun sa office, bawat room talaga namin, kahit dun sa main office namin sa Mandaluyong, kahit hanggang dyan sa Bulacan lang, sobrang daming mga yun nga. So, yun, baka ako na-trigger lang din yung talagang yung spirit na yun na hindi niya gusto yung merong ganon. Pero patuloy namin pinagpipray na, pray na mabago yon at magkaroon ng mas magandang bunga. Talagang si Lord yung kumilo sa buhay ng boss namin. So, mahirap po, tama. Pero patuloy nating tayuan kahit na mahirap, may mga nagiging hadlang, may persecution, may mga pinagdadaanan tayo. Pero tayuan natin kasi sino ba yung Lord natin? Sino ba yung tinataas natin? Si Jesus. Amen po.
Kaya nga, di ba, sobrang ganda ng message natin. Nung worship natin kanina, hari ng mga hari, yung rabay natin, yung pinananampalatayaan natin na mas malaki, mas dakila sa lahat. Amen po? Amen. Dahil po dyan ang ating conclusion, di pa po tayo tapos. Ayan, minsan mahirap isuko ang sariling plano, pero sa bawat maliit na pagsunod, pagpapatawad, pagtitiis at pagmamahal, doon natin nararanasan at mas naipapakita si Jesus ay nasa ating buhay, nakasama natin sa ating mga hakbang sa buhay. Amen? Amen. At last na po, ating verse, 1 Peter 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng ating pagkatawag, ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Amen. Na kahit na anumang sakit ng ating pagdadaanan na mga hirap pa noon, mga kailangan nating sakripisyo na igawin para sa ating pananampalataya. Tingnan natin si Jesus kung saan talagang nag-sacrifice ng buhay niya at napagtagumpayan niya yun. At syempre, mapagtatagumpayan din natin. Amen! Amen. Dahil po, yun ang hanggang doon lamang po ang ating mensahe. Amen. Amen. Praise God. Yan, sino po na-bless sa testimony ni JD? Sino gustong ma-persecute katulad ni JD? Ano po yung tanong? Ayan, nakaka-bless lang, no, kasi totoong disciple si JD na pa-persecute. Praise God. Ulitin ko yung tanong ko. Sino sa atin gustong ma-persecute katulad ni JD? Labas na sa ilong Sino sa atin? Sino napainig na ng core message? Hindi nyo para pakinggan. May 10 kayong maririnig doon. Tatanong ko sana kung gusto nyo maging katulad ni Paul. Yung mga binanggit ni Pasem. Pero ito, in general question, bakit talaga tayo hirap maglakad sa sapatos ni Jesus? Tama ba? Sino sa atin kapag yung sinasabi ni JD na walking in his shoes, pwede ba natin ibalik doon sa walking in his shoes, something. Ayan. Walking so close to Jesus means intentionally following His example of love. So bakit kaya tayo, we don't intentionally follow example of God's love? Bakit natin hindi sinasadyang gayahin kung paano magmahal si Jesus? Sino aminado? Wow, talaga, nagmamahal kayo unconditionally, Totoo. Kasi diba, kapag sinabing you follow God's love, mamahalin mo yung kaaway mo. Unconditional magmahal si Lord Diba, pag na-offend ka, di ka magtatampo, di ka magwawala. Mamahalin mo pa rin yung nakasakit sa'yo. Diba? So, ba't di natin siya ginagawa? Tama, nagigets nyo? So, di kayo umamin kanina. Pero, diba, we don't intentionally love others Katulad ng pagmamahal ni Jesus, selfish tayo Diba, ba't kita mamahalin? Hello, mas mahal ko yung sarili ko. Huyo. Diba? Okay lang di mo ako mahal. Diba? Di rin kita mahal. Diba? Ano pa sabi dyan? Obedience. Bakit hindi tayo intentional sumunod? Bakit sumusunod tayo pag na-follow up? Ba't sumusunod tayo pag napagalitan? Ba't sumusunod tayo pag si pastora na ikaharap? Pero pag si Myra lang or yung leader mo lang, hindi ka susunod. Yung ministry head mo lang. Nagigets nyo yung tinatanong ko? Bakit hindi natin nilalakaran ba? Kung paano maglakad si Jesus, katulad nga ng mga example dito. In service, sa paglilingkod, bakit natin hindi magawa yun? Dahil sari ang nasusunod, dahil mahirap. Tama? Alam niyo, isa sa nakita kong sagot dito sa mensahe natin, dahil hindi natin nakikita na ang paglakad katulad ni Jesus ay isang pagpapala. Ano ang pagpapalang alam natin na gustong-gusto mo? Pera.
Kaya naman, kahit anong, basta magkapera, gagawin mo. Tama. Kahit umalis ka, kahit mahirapan ka, pagod ka, kulang ka sa tulog, may pera. Okay lang mahirapan. Bakit? Blessing yun. Pero ang sumunod kay Jesus, hindi mo nakikitang blessing. Nakita ko yun sa introduction kanina ni JD. Ano daw yung blessing sa Jewish tradition? May the dust of your rabbi cover you. Grabe, ganun yung blessing sa kanila. Mahirapan ka katulad ni Jesus. Saktan ka katulad ni Jesus. Diba parang nagigits natin? Kaya ang hindi tayo willing. Kasi lagi nating nakikitang mahirap, lagi nating nakikitang hindi para sa atin yung maging kagaya ni Jesus. Lagi nating nakikita as negative. Ayoko niya naalisin yung gusto ko. Kailangan susuko yung weakness. Kailangan kakalimutan yung kasalanan. Nagigits niyo ba ako? Kailangan, ano pa ba, ba't di kayo sumusunod? Nag-example, taas kamay, dali, charot. Diba ba, kailangan maghahayo, lalabas, tinatamad nga ako. Kailangan hindi susundin yung gusto ko, yun nga yung gusto ko. Diba yun yung blessing sa atin, yung masunod yung gusto mo. Pero yung makalakad katulad ni Jesus, hindi pagpapala sa atin. Kaya hindi mo siya dinedesire, hindi mo siya intentionally na gagayahin ko si Jesus. Nagigets niyo ako? Pero kapag ka sa Facebook, nakita ka ng magandang bahay, nakita ka ng, gusto ko pumunta doon. Diba? Sana all. Kasi yun yung blessing sa'yo eh. Pero pagka nakakita ka ng pinapersecute na Christian, let's pray for them. Which is okay lang naman. Pero, hindi mo nilalagay katulad nila, yung sarili mo, na parang, pag ako dumaan din ako sa ganito. Naisip nyo ba yun? Diba? Takot at ayaw nating dumaan sa ganun. Amen po. Kaya I pray, yung prayer ko, shift yung mindset natin. Ang paglakad sa paanan or ang paglakad na katulad ni Jesus dito sa lupa, yun yung totoong pagpapala. Kaya naisin mo. Gustuhin mo. Kasi pag gusto mo, yun yung trinit mo as blessing, yung hirap, basic. Yung hirap, hindi mo siya mapapansin. Gusto mo eh. Yun yung blessing para sa'yo eh. Amen? I pray in Jesus' name, mawala ano man yung kasinungalingan sa isip natin. Maiba yung mindset sa atin in Jesus' name. And may we desire to walk like Jesus here on earth. Bakit? Kasi kailangan ng maraming Jesus today. Ang dami ng demonyo, dadagdag ka pa. Ang dami ng naglalakad na masama ugali sa labas, isa ka pa. Natawa kayo. Pero totoo, kung hindi ka sumusunod kay Jesus. Sino katulad mo kung hindi mo katulad si Jesus? Ang mundo, 'di ba? Ang kaaway, 'di ba? Nagtataka ka, bakit ang corrupt ng mundo? Tataka ka, ba't pasama yung mundo? Anong ginagawa mo? Tama ba? We need more Jesus. Hindi maraming Jesus, pero maraming magagamit ni Jesus here on earth. Dahil marami pang pwedeng taong maligtas. Marami pang hindi nakakaalam ng Word of God. Akala nyo lahat na-sharean nyo na, pero alam nyo ako na-experience ko, nag-share ako sa lugar na alam kong maraming Christian,
Pero meron pa rin hindi nakakapakinig dun eh. Katabi nga nung church eh. Tapos nagulat ako, ba't di pa niya narinig yung gospel? Di pa siya na-invite sa church? Yun, consolidate ko siya ngayon. Yung mga batang yun. Amen po. So bukod sa tayo ay magpaka-disciple, na katulad ni Jesus Christ, gustuhin din nating maging katulad niya dahil magpapagamit tayo sa Kanya. Amen po. Parang lalo nang kumunot yung noo nyo nung sinabi natin magpapagamit tayo sa Kanya. Amen po. I pray na lahat tayo hindi lang gustuhing maligtas for the sake of ourselves. Pero habang di po bumabalik si Lord at habang andito ka pa, magpagamit pa tayo kay Lord. At makapag-reach out pa tayo ng marami pang kaluluwa. Amen. Ulitin ko. Ang sumunod kay Jesus, ang maging kamuka ni Jesus, ang mahirapan katulad niya ay pagpapala. Kaya wag mo yun katakutan. Wag mo yung ayawan. Gustuhin nating maging katulad ni Jesus. Gustuhin nating lumakad katulad niya dito sa lupa para sa ating sariling kaligtasan at para marami pang makakilala sa Panginoon. Amen po. Tayong lahat nakakilala lang tayo dahil may isang Jesus tayong nakita. Tama ba? May isang Jesus na may isang tao na nagpaka-Jesus sa atin, kaya natin siya nakilala. Kaya maging ganun din tayo sa iba. So, tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y mag-pray. Sige po tayo po'y pumikit. Sige po, let's repent. Hingi po tayo ng tawad sa Lord. Sorry Lord kung ayaw naming maging katulad mo. Sorry Lord kung hindi namin dinedesire yung paghihirap mo, hindi namin dinedesire yung makalakad kami dito sa lupa katulad mo. Sorry Lord. Sorry Lord kung naging selfish kami, na yung blessing sa amin is yung mga blessing lang ng mundong ito, Panginoon, at hindi namin nakita na ang maging katulad mo ay isa palang pagpapala. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Siguro pwede po tayong humingi ng tawad kay Lord. Personally, kung alam mong ikaw yun, magkaroon po tayo ng change of heart in Jesus' name and change of mind. In Jesus' name. Lord, pakita nyo sa amin kung ganong napakalaking pagpapala yung sumunod sa'yo. Kung paanong hindi kami mawawalan pag binigay namin yung buhay namin sa'yo, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, pakita mo sa amin na talagang more than pa sa ine-expect at hinahangad naming pagpapala, yung pwede naming maranasan pagkat lumakad kami dito sa lupa kamukha mo. Katulad mo, O Lord. In Jesus' name. Lord, wag mo kaming hayaan na lalo pang ma-deceive ng mundong ito at lalo kaming malayo sa wangis mo, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, help us to surrender yung mga bagay na pinapasuko mo pa sa amin, Panginoon, mga kasalanan, O Lord, na nagpapaalis ng wangis mo sa amin, mga ugali na hindi mo katulad, Panginoon. Lord, help us to surrender this in Jesus' name. Mga emotions, mga pag-iisip, Panginoon, mga sitwasyon, O God, na hindi pa namin isusuko sa iyo, Lord, help us, O God, to let go of these things in Jesus' name. In Jesus' name. Tulungan mo kami, O Lord, to fully give you the control, O God, sa aming buhay. In Jesus' name, para malaya ka, O Lord, na everyday hubugin kami. Everyday baguhin kami, Panginoon. Para everyday, O God, makalakad kami
katulad mo, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, kung meron sa atin, meron akong si Lord may hinihintay talaga sa atin na fully mo isuko yung buhay mo sa Kanya. Ang dami nating reservations. And hindi makakilos si Lord talaga fully in your life and through you. Kaya kung alam mong ikaw yon, take this time to pray and surrender your heart to God, surrender your life to God. Hindi ka niya itataboy. Hindi niya will pahirapan ka kung yun yung iniisip mo. Sige po, pwede natin kausapin si Lord ngayon. Surrender natin yung mga alam nating pinapasuko niya. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord, I pray na mas maging desire po namin, Panginoon, ang maging totoong disciple mo, O God. Higit sa maging doktor, engineer, mayaman, kilalang tao, or kung ano pa man, Panginoon. Pero mas maging higit yung desire namin, O God, na maging totoo na tagasunod mo, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga binabago mong puso. Salamat, O God, sa chance na binibigay mo sa amin, Panginoon. And salamat, O Lord, sa privilege na maging kamukha ka namin or mo kami, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, O Lord God. But thank you, Lord, that we can be your disciples. We can be like you, O God. We can be representation of your love, of your presence, of your strength, O Lord, here on earth. Salamat, Panginoon, na kaya naming dalin, pwede naming dalin yung pangalan mo, Panginoon. Thank you, O God, in Jesus' name. And Lord, I pray sa mga taong ito, Panginoon, na nag-decide po na maging mga totoong disciples mo, lumakad katulad mo, O God. Dalin mo kami, O Lord, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, O God, in Jesus' name. And help us, O Lord, na ipakilala ka sa kanila, in Jesus' name. Ma-reflect namin, O Lord, kung paano ka magsalita, kung paano ka magmahal sa kanila, kung paano ka magbigay ng biyaya, kung paano kang maawa, Panginoon. Yun po yung makita ng mga tao sa amin, in Jesus' name. At makakilala sila sa iyo. Baguhin din nila, Panginoon, ang kanilang mga saliri. Tumalikod din sila sa kanilang mga kasalanan, O Lord. At sila din ay sumunod sa iyo in Jesus' name. Lord, I pray for multitudes pa, O Lord, na makakilala through the lives of these people, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Panginoon, na as we walk with you, Panginoon. Ikaw yung mag-e-equip sa amin ng wisdom. Ikaw yung mag-e-equip sa amin ng boldness, Panginoon. Kaya hindi namin kailangang matakot, hindi namin kailangang mag-alala, O God. Hallelujah. Dahil ikaw yung mag-e-equip sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you sa privilege, Panginoon, na ibahagi ka po sa ibang tao at makilala ka nila, Panginoon, through our lives. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kino-cover ko po ng banal mong dugo yung ginawa mo sa amin sa gabing ito, in Jesus' name. And I pray, O Lord, na hindi lang sa gabing ito, pero araw-araw, ma-remind kami, O God, na piliin namin to follow you, O Lord, to deny ourselves, take up our cross daily, and follow you, O Lord, and see this as the ultimate blessing. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Ito po nga aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapatan si Lord. Praise God. Sige po, doon na po natatapos ang ating Disciples Night. See you po sa ating Sunday Worship Service. God bless everyone. Picture lang po tayo dito sa harapan.